Nakakaawa naman yung bata, oh. Tingnan mo. Cup noodles na pinutol lang ang ginagawang baso. Ganyan na pa talaga kahirap ang mga pasyente rito. Rinig na bulungan ng mga nurse sa labas ng pinto. Oo nga, baka pati gamot hindi mabili. Buti na lang mabait yung kapitbahay na nagbabantay. Pero nakakahiyang tingnan, parang namamalimos sa ward. Napatigil ang bulungan nang pumasok si Doc. Nanlambot ang puso niya nang makita ang bata na hirap huminga habang hawak ang basong plastic na gawa sa basura. Asan ang nanay nito? Tanong niya na may halong awat otoridad. Eksakto namang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng humahangos. Hiyang-hiya sa itsura niyang galing pabrika. Nagtama ang kanilang paningin. Nanigas si Doc. Halos hindi makahinga. Dahil ang hampas lupang ina na pinagbubulungan nila ay ang babaeng huli niyang niyakap. 6 na taon na ang nakakaraan. Hello mga ka-Ate Jane! Welcome back to our channel! Maraming salamat po sa muling pagdalaw sa amin at hayaan niyo akong handugan na naman kayo ngayon ng isang panibagong kwento. At ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa isang doktor na naawa daw dahil ang isang pasyente niya ay gumagamit ng isang lumang cup noodles bilang baso. Ikaw ka Ate Jane, na-try mo ba yon? At kung curious ka kung anong nangyari sa kwento natin ngayon, please stay tuned at tapusin mo ang video na to. Ready ka na ba? Kung ready ka na, magsimula na tayo. Madaling araw sa charity ward. Tahimik ang paligid, pero hindi tahimik ang pakiramdam. May mga oras sa ospital na parang humihinto ang mundo. Pero sa totoo lang, doon nagsisimulang bumigat ang lahat. Nag-iikot si Doc Aldrich, dala ang chart ng mga pasyente. Sanay na siya sa ganitong duty. Kulang sa tulog, paulit-ulit ang routine. At halos pare-pareho ang mga kwento ng kahirapan. Hindi na siya basta naaapektuhan. Pero may isang kama sa dulo ng ward na lagi niyang napapansin. Isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang. Payat, maputla, at hirapang paghinga. Sa bawat hinga parang may sumasabit sa dibdib niya. Halos marinig ang paghingal, kahit ilang hakbang pa lamang ang layo. Lumapit si Doc Aldrich. Doon niya napansin ang hawak ng bata. Isang improvised na baso, lumang lalagyan ng cup noodles. Ginupit ang gilid para maging maayos gamitin. Gas-gas na. Medyo madilaw na ang plastic pero mahigpit ang kapit ng bata rito. Parang mahalaga. Parang iyon lang ang kanya. Sandaling natigilan si Aldrich. Hindi naman bago sa kanya ang ganitong eksena. Marami na siyang nakitang ganito, pero may kung ano ang hindi niya maipaliwanag. Parang may kung ano sa dibdib niya habang pinagmamasta ng bata. Nasaan ang nanay ng bata? Tanong niya. Wala pa po, Doc. Sagot ng kapitbahay na bantay. Galing pa raw sa trabaho. Tumango siya. Pero hindi niya maalis ang tingin sa bata. Habang sinusuri ni Aldrich ang bata, malinaw ang wheezing. Asthma attack. Hindi mild, malalim na. Kailangan ng agarang aksyon. Prepare nebulizer, utos niya. Tumango ang nurse. Pero habang ginagawa ang mga kailangan, hindi maalis ni Aldrich ang pakiramdam na parang hindi lang ito ordinaryong pasyente. May kung anong koneksyon na pilit sumisilip, kahit wala naman siyang matandaan. Napatingin sa kanya ang bata. Hindi umiiyak. Hindi nagdereklamo. Nakatingin lang. At doon lalo siyang nabahala. Sanay siya sa takot ng pasyente. Pero ang ganitong katahimikan, ibang klase. Parang may tiwala agad. Parang may hinihinging tulong na hindi na kailangang sabihin. Ilang minuto matapos ang initial treatment, lumayo si Aldrich para i-check ang ibang pasyente.
Pero hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang tunog na hindi dapat marinig. Isang mahabang tuloy-tuloy na beep. Flatline. Doc! Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya. Pagdating sa kama ng bata, halos wala na itong malay. Namumutla at mahina ang katawan. Nabitawan ng basong plastic at gumulong iyon sa sahig. At doon, nagsimulang manginig ang kamay ni Eldridge. Hindi siya ganito. Hindi siya natitinag sa emergency. Pero ngayon, iba. Start CPR! Sigaw niya. Sunod-sunod ang galaw. Compression, utos, monitor. Lahat ginagawa niya pero may kakaibang bigat sa dibdib niya. Come on, lumaban ka. Bulong niya na halos hindi na kontrolado ang boses. Napatingin ang nurse. Hindi ito ang Eldridge na kilala nila. Mas personal, mas desperado. Parang hindi lang pasyenteng iniligtas niya. Parang may hinahabol siyang ibang bagay. Ilang segundo ang lumipas na parang oras. Hanggang may bumalik na tibok. Mahina pero meron. Napahinga ang lahat. Pero si Eldridge nakatitig lamang sa bata. Tapos ay sa basong plastic sa sahig. Parang may alaala na gustong lumitaw. Pero hindi pa handa. At saka bumukas ang pinto. Isang babae ang pumasok. Hingal, pawis na pawis. Halatang galing sa trabaho. Gusot ang damit at may bahid ng dumi. At wala nang pakialam sa paligid. Anak, isang salita lang. Pero sapat para mapako si Eldridge. Dahan-dahan siyang napatingin. At doon niya nakita si Gina. Parang tumigil ang mundo. 6 na taon. 6 na taon siyang nawala. Walang paalam, walang paliwanag. At ngayon, nasa harap niya bilang isang ina. Nagtagpo ang mga mata nila. Parehong natigilan. Parehong hindi handa. At sa isang iglap, bumalik ang lahat ng tanong na matagal niyang tinago. At sa pagitan nila, ang batang kakaligtas lang sa kamatayan. Hindi agad umalis si Doc Eldridge. Kahit at tapos na ang duty niya, nanatili siya. Nakatingin sa kwarto kung nasaan ang bata. At si Gina, sa loob, ay tahimik. Sa labas ay magulo ang isip niya. Hindi niya alam kung alin ang uunahin. Ang pagiging doktor ba? O ang pagiging taong matagal nang may tanong? Hindi na niya napigilan. Pumasok siya sa kwarto. Gina? Napahinto ito at hindi agad lumingon. Eldridge, mahina niyang sagot. Lumapit siya. Wala nang paligoy-ligoy. Sabihin mo sa akin. Tahimik. Anak ko ba siya? Biglang napatayo si Gina. Nabitawan ng bag. Bumagsak. Hindi. Mabilis at matigas. Pero hindi siya makatingin. Doon agad naramdaman ni Eldridge na may mali. Hindi. Ulit niya. Hindi. Sagot ni Gina pero mas mahina na. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Walang sagot. At sa katahimikan, mas lumakas ang duda. Nagdesisyon si Eldridge. Ililipat niya ang bata sa private room. Akong bahala, sabi niya sa nurse. Pero hindi niya inaasahan ang reaksyon ni Gina. Paglabas nito, nakita ang paglipat ng gamit. Anong ginagawa ninyo? Ililipat po, hindi kailangan. Napalingon ang lahat. Gina, hindi namin kailangan ng tulong mo. Sigaw niya. Tahimik ang paligid. Gina, mas maayos doon. Hindi. Putol niya. Huwag mo kaming tulungan kung para lang sa konsensya mo. Tumigas ang mukha ni Eldridge. Pero pasyente ko siya. Ngayon lang? Nasaan ka noon? Sagot ni Gina. Diretso. Masakit. Iniwan mo ako. Walang paligoy-ligoy. 6 na taon, Eldridge. Wala kang kahit na ano. Tahimik siya. Dahil totoo. Kahit may gusto siyang ipaliwanag, huli na. Tapos ngayon darating ka?
Tapos mag-aas ng tagapagligtas. Hindi siya sumagot. Pero hindi rin siya umatras. At iyon ang lalong nagpainit sa sitwasyon. Sa gitna ng tensyon may lumapit na nurse. Dok, kailangan po ng consent. May hawak na chart. Operasyon sa puso. Biglang tumahimik. Operasyon? Tanong ni Gina. Tumango ang nurse. May complication po. Kailangan agad. Nagkatinginan sina Aldrich at Gina. Walang galit, walang sumbat. Takot na lang. Kailangan po ng perma, sabi ng nurse. Hinawakan naman ni Gina ang papel. Nanginginig ang kamay. May risk din po, dagdag ng nurse. Hindi na niya tinapos. Alam naman na nila. Napatingin si Gina sa bata. Tapos ay kay Aldrich. At si Aldrich sa kanya. Pipirma ka? Mahina niyang tanong. Wala nang yabang sa boses niya. Wala nang galit. Tao na lang, doktor, at posibleng ama. Sa sandaling yon, hindi na mahalaga kung sino ang tama. Ang mahalaga, oras. At bawat segundo, may kapalit. Hindi na naging normal ang mga sumunod na araw para kay Doc Aldrich. Kahit sinusubukan niyang bumalik sa dati. Mag-rounds, mag-chart, makipag-usap sa mga pasyente, may isang bahagi ng isip niya ang laging bumabalik sa iisang lugar. Ang silid kung saan nakahiga ang bata at kung nasaan naroon si Gina. Hindi niya namamalayan, mas madalas na siyang napapadaan sa monitoring room kesa sa sarili niyang opisina. Tahimik doon, malamig. Puro monitor ang nakapaligid. Bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng ward. Sa isang screen malinaw ang kuha ng kwarto ni Gina. Nakaupo si Gina sa tabi ng kama. Nakayuko, hawak ang kamay ng bata. Paminsan-minsan ay inaayos niya ang kumot. O pinupunasan ang noo nito. Walang arte, walang reklamo. Pero halata ang pagod. Iyong pagod na hindi na nawawala kahit umupo ka lang. Matagal na nakatitig si Aldrich. Hindi bilang doktor, kundi bilang taong pilit inuunawa kung anong nangyari sa 6 na taong nawala. Hindi niya namalayang may pumasok sa likod niya. Busy ka pala dito. Malamig ang boses, napalingon siya. Nakatayo sa may pinto si Clarice. Maayos ang bihis. Naka-heels kahit nasa loob ng ospital at halatang hindi sanay sa amoy ng charity ward. Siya ang kasalukuyang kasintahan ni Aldrich. At higit pa doon, anak ng may-ari ng ospital. Hindi agad siya nagsalita. Tumingin muna siya sa monitor, tapos ay kay Aldrich. Hindi mo schedule to, diba? Checking lang. Sagot naman ni Aldrich na pilit kalmado. Checking? Bahagyang napangiti si Clarice, pero walang init iyon. Ilang oras ka nag-checking? Tahimik. Hindi niya masagot. Napatingin ulit si Clarice sa screen. Kitang-kita si Gina. At doon nagsimulang tumalim ang tingin niya. Siya ba yun? Hindi naman sumagot si Aldrich. Pero sapat na ang katahimikan. Interesting. Mahina niyang sabi. Kaya pala parang wala ka sa sarili nitong mga nakaraang araw. Hindi siya nag-eskandalo. Hindi siya sumigaw. Mas delikado ang katahimikan niya. Bumalik ka sa schedule mo, Aldrich. Dagdag niya ng diretsyo. May mga pasyente ka pang mas deserving ng oras mo. Hindi niya hinintay ang sagot. Umalis siya, pero naiwan ng bigat ng presensya niya. At ang unang malinaw na senyales na hindi lang nakaraan ang kalaban ni Aldrich ngayon. Sa kabilang banda, hindi rin naging madali para kay Gina ang manatili. Kahit wala siyang sinasabi, ramdam niya ang pagbabago. Mas madalas ang pagbisita ni Aldrich. Mas tahimik ang mga nurse kapag pumapasok siya. Mas maingat ang galaw ng lahat. Na para bang may hindi sinasabing tensyon sa hangin. Isang tanghali, may kumatok. Pagbukas ng pinto, may nurse na may dalang tray. Pagkain ang dala nito.
Hindi yun simpleng pagkain. Halatang galing sa mamahaling restaurant. Maayos ang plating, may mainit pa na sabaw, at may dessert pa sa gilid. Para po sa inyo, ma'am, sabi ng nurse. Napatigil si Gina. Hindi kami nag-order niyan. Pinadala po, ma'am. Hindi na kailangang itanong kung kanino galing. Tahimik niyang kinuha ang tray. Ilang segundo niya itong tinitigan. Tapos, dinala niya sa gilid ng kwarto at tinapon sa basurahan. Isa-isa. Walang pagdadalawang isip. Sakto namang pagpasok ni Aldrich. Nakita niya. Tumigil siya sa may pintuan. Bakit mo? Hindi na niya natapos. Humarap si Gina sa kanya. Diretso ang tingin. Sayang? Tanong niya na walang emosyon. Tahimik si Aldrich. Masarap yan, di ba? Mahal? Walang sagot. Sana, noong nagugutom ako. Tuloy niya, mas mababa na ang boses. At sana nung buntis ako, nandyan ka. Parang may tumama kay Aldrich. Hindi siya nakagalaw. Ngayon na may trabaho na ako. Dagdag niya. Huwag mo kaming busugin sa guilt mo. Walang sigaw, walang luha. Pero mas masakit. Sa unang pagkakataon, hindi na lang galit ang naramdaman ni Aldrich, kundi bigat ng mga bagay na hindi na niya mababago. Lumapit siya ng kaunti. Hindi mo alam ang buo. Hindi ko na kailangang malaman. Putol pa ni Gina. Tahimik ulit pero hindi na tulad ng dati. Mas siksik, mas mabigat. Hindi naman kita pinuntahan para saktan ka ulit. Sabi ni Aldrich na halos pabulong. Hindi rin agad sumagot si Gina. Napatingin siya sa bata. Tapos ay bumalik ang tingin kay Aldrich. Hindi ka naman nawala sa isip ko. Dagdag niya ng mahina. At doon siya unang nagpakita ng bitak. Sandali, mabilis, pero totoo. Dahan-dahang lumapit si Aldrich. Hindi bilang doktor. Hindi bilang may kaya, kundi bilang lalaking matagal nang may gustong sabihin. Inabot niya ang kamay ni Gina. Mahigpit. Mainit. Parang sinusubukang ibalik ang kung anong nawala. Hindi naman agad hinugot ni Gina ang kamay niya. Hindi rin siya nagsalita. At sa ilang segundo na iyon, parang bumalik ang dati. Sa labas ng kwarto ay may nakamasid. Tahimik. Halos hindi gumagalaw. Si Clarice. Nakasilip siya sa siwang ng pinto at hindi niya sinasadyang marinig ang lahat. Pero sapat na ang nakita niya. Ang kamay ni Aldrich na hawak ang kamay ng babae. Ang paraan ng pagtitig. Ang katahimikan na parang may kahulugan. Unti-unting tumigas ang mukha niya. Hindi siya umalis agad. Nanatili siya roon. Pinagmamasta ng eksena na para bang sinusunog ang bawat detalye sa isip niya. Walang luha, walang eksena, pero may nabuo. Isang desisyon at isang plano. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo na parang walang nangyari. Pero sa loob niya, malinaw na. Hindi niya hahayaang mawala sa kanya si Aldrich. At kung may kailangang masaktan para mangyari yon, handa siya. Hindi makatulog si Doc Aldrich. Kahit pagod ang katawan niya, kahit ilang oras na siyang nakatayo buong araw. Ayaw magpahinga ng isip niya. Sa bawat pagdilat niya, iisang mukha ang bumabalik. Si Gina. At sa bawat paghinga niya, parang may kasamang bigat na matagal niya nang kinalimutan. Pero ngayon ay pilit bumabalik. Lumabas siya ng ospital. Tahimik ang gabi. Konti ang sasakyan, malamig ang hangin, at ang ilaw ng mga poste ay parang mga alaala. Paulit-ulit, hindi matakasan. Sumandal siya sa kotse niya, pumikit. At doon nagsimulang bumalik ang lahat. Sa probinsya, hindi ospital, hindi aircon, hindi sterile ang paligid. Isang maliit na kwarto at ihero ang bubong. May iisang ilaw na medyo nanginginig kapag malakas ang hangin. Amoy pawis, lupa at simpleng buhay.
Nakahiga siya noon sa manipis na kutsyon katabi si Gina. Pareho silang hingal sa kanilang pag-iisa. Parehong tahimik. Hindi dahil walang sasabihin, kundi dahil kontento na muna sa sandaling iyon. Hindi perpekto ang buhay nila noon. Wala silang pera. Wala silang kasigurahan. Pero sa gabing iyon, parang sapat na ang isa't isa. Gutom ka? Tanong ni Gina na mahina. Napangiti naman si Aldrich. Palagi. Tumawa si Gina pero may pagod sa tawa. Tumayo siya at naghalongkat sa maliit na lalagyan sa sulok. At doon niya kinuha. Isang cup noodles. Iisa na lang. Wala nang iba. Wala nang kanin. Wala nang ulam. Iyon na ang huli nilang pagkain. Maghati na lang tayo, sabi ni Gina. Hindi, sa'yo na. Sagot naman ni Aldrich. Hoy, hindi ako martir Balik niya. May konting ngiti. Pinakuluan nila ang tubig sa maliit na kalan. Habang naghihintay, nakaupo sila sa sahig. Magkatabi, tahimik pero magaan ang pakiramdam. Parang kahit na anong mangyari bukas ay okay lang. Nang maluto na, maingat na lang hinati. Isang plastic na kutsara, salitan. Isang subo para sa kanya. Isang subo para kay Gina. Walang arte, walang reklamo. Pero sa bawat subo, may kasamang pangarap. Pag nakaipon na tayo, sabi ni Gina, magkakaroon tayo ng sarili nating bahay. Tumango si Aldrich. At hindi na tayo maghahatian sa cup noodles. Dagdag pa niya na nakangiti. Tig-iisa na? Biro ni Gina. Dalawa pa nga, sagot niya. Tumawa sila. Simple pero totoo. Iyon ang huling gabing magaan. Bago siya umalis, bago nagbago ang lahat. Nagmulat ng mata si Aldrich at mabigat ang dibdib niya. Hindi niya akalaing ganoong kalinaw pa rin ang alaala. Hindi niya akalaing ganoong kasakit balikan. Samantala, sa kabilang bahagi naman ng lungsod ay may ibang alaala ring bumabalik kay Gina. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang lumang cellphone. Ilang taon na nakalipas pero sariwa pa rin. Buntis siya noon, mag-isa, at araw-araw ay paulit-ulit niyang tinitingnan ng screen. Walang reply. Please, sasagutin mo naman ako. Isang message, isa pa, at isa pa. Hanggang sa umabot ng daang-daang mensahe. Buntis ako. Kailangan kita. Hindi ko kaya itong mag-isa. Nasaan ka na? Pero walang sagot. Walang kahit anong senyales na nabasa. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nawawala ang pag-asa. Hanggang sa dumating ang punto na tumigil na siya. Hindi dahil ayaw na niya, kundi dahil napagod na siya. At doon niya piniling tumayo, mag-isa. Hindi niya alam na sa kabilang panig, wala na palang cellphone si Aldrich noon. Nawala. Kasama ng lahat ng mensahe, kasama ng lahat ng tawag, kasama ng lahat ng pagkakataon na sana ay naayos pa ang lahat. At ngayon, pareho nilang dalang magkaibang bersyon ng katotohanan. Parehong masakit at parehong hindi buo. Kinabukasan, bumalik si Aldrich sa ospital na mas tahimik na kesa dati. Mas maingat at mas mabigat. Pumasok siya sa kwarto ng bata. Nandoon si Gina, inaayos ang gamit sa bag. Hindi agad siya napansin. Tahimik lang siya sa may pintuan. Hanggang sa may nahulog. Isang pamilyar na bagay. Isang lumang plastic. Yupina, gasgas, at halatang matagal nang ginagamit. Yumuko si Gina para pulutin iyon, pero nauna si Aldrich. Kinuha niya, at doon siya tuluyang napako. Cup noodles container. Hindi lang basta lalagyan, parehong-pareho. Hindi na niya kailangang itanong kung bakit. Dala mo pa rin? Mahina niyang tanong at napatingin si Gina. Saglit silang nagkatinginan. Walang galit, walang sigaw, pagod lang. At least to.
Sabi ni Gina ng dahan-dahan. Hindi ako iniwan. Parang may sumabog sa loob ni Aldrich. Hindi siya nakasagot. Hinawakan niya ang lalagyan. Parang hawak niya ulit ang gabing iyon. Ang huling pagkakataon na simple pa ang lahat. Hindi ko alam. Mahina niyang sabit na pahinto si Gina. Kung nasaan ka noon, kung anong nangyari, dagdag niya. Hindi niya maipaliwanag ng buo. Pero totoo, hindi niya alam. At iyon ang mas lalong masakit. Napaupo si Gina sa gilid ng kama at tahimik. Pagod. Tinanong ka sa sarili ko noon. Sabi niya na halos pabulong. Kung totoo bang may tayo? Walang sagot si Aldrich. Kasi kahit siya, hindi rin niya alam kung paanong sagutin niyon. Lumapit siya. Hindi masyadong malapit. Sapat lang. Gina, hindi niya tinapos. Kasi sa dami ng gustong sabihin, wala siyang masimulan. Sa pagitan nila, hawak pa rin niya ang lumang cup noodles container. Isang simpleng bagay, pero doon nakatago ang lahat. Ang hirap, ang pagmamahal, ang pangako, at ang pagkasira. Sa sandaling iyon, malinaw na hindi lang ito tungkol sa bata. Hindi lamang ito tungkol sa kasalukuyan. Ito ay tungkol sa isang nakaraan na hindi nila natapos. At sa isang bagay na pareho nilang hindi binitawan. Kahit pa binitawan nila ang isa't isa. Hindi na mapakali si Doc Aldrich. Matapos ang mga alaala, matapos ang muling pagkikita. Matapos ang mga tanong na pilit niyang pinipigilan, isa na lang malinaw sa kanya. Hindi na sapat ang haka-haka. Kailangan niya ng sagot. Hindi mula kay Gina, kundi mula sa katotohanan mismo. Gabing-gabi na nang pumasok siya sa kwarto ng bata. Tahimik ang paligid, mahina ang ilaw. Tanging tunog ng monitor at mahinang paghinga ng pasyente ang maririnig. Nakahiga ang bata. Tulog, pero hindi payapa. Paminsan-minsan ay napapangiwi ito. Parang may nararamdamang sakit kahit sa panaginip. Nasa gilid si Gina, nakasandal sa upuan. Tulog din, pagod na pagod. Halatang ilang gabi nang hindi nakakapagpahinga ng maayos. Huminga ng malalim si Aldrich. Hindi ito parte ng pagiging doktor. Hindi rin ito tama sa papel. Pero sa puntong iyon, hindi na siya makakahinto. Lumapit siya ng dahan-dahan sa kama ng bata. Sa gilid ng mesa, may suklay. Simple. Murang plastic. May ilang hibla ng buhok na naiwan. Saglit siyang natigilan. Para bang may bumubulong na umatras. Pero, mas malakas ang tanong sa isip niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang suklay. Inabot ang isang hibla. Maingat, tahimik. Halos hindi siya huminga. At saka umubo ang bata. Bigla at malakas. Napapitlag si Aldrich. Nagmulat naman ang mata si Gina. Anak, mabilis siyang napabangon at lumapit sa bata. Hinaplos ang dibdib nito. Shh, okay lang, andito ako. Tumigil si Aldrich. Nakatayo lang siya sa gilid, hawak ang hibla ng buhok, hindi makagalaw. Kung titingin si Gina sa kanya, tapos na. Pero hindi niya tinignan. Nakatutok ang lahat ng atensyon niya sa bata. Doon lang nakahinga si Aldrich. Tahimik niyang tinago ang sample. At dahan-dahang umatras. Lumabas ang kwarto na parang walang nangyari. Pero sa loob niya, alam niyang tumawid na siya sa linya na hindi na pwedeng balikan. Kinabukasan, diretso siya sa laboratory wing ng ospital. Hindi siya dumaan sa usual process. Hindi siya nagtanong ng approval. Diretsahan siyang pumasok sa DNA clinic. Isang lugar na bihira niyang puntahan. Pero ngayon ay tila pinakamahalagang lugar sa buong gusali. Doc, bati ng staff na medyo nagtataka. May ipaprocess ako. Sagot niya ng diretsyo. Hindi na siya nag-explain ng mahaba. Hair sample, comparison, urgent. Tinanggap naman ng staff. Pero ang hindi niya alam, may mas mataas na mata na nakatingin sa galaw niya.
Sa loob ng opisina may babaeng nakaupo. Si Dr. Vanessa, head ng DNA clinic. Maayos ang itsura, kalma, at higit sa lahat, malapit na kaibigan ni Clarice. Napatingin siya sa request form, tapos ay sa pangalan, Aldrich. Bagyang tumaas ang kilay niya. Hindi siya nagsalita agad. Pero kinuha niya ang telepono. Sa kabilang bahagi ng ospital, tahimik na nakaupo si Clarice sa opisina niya nang tumunog ang phone. Vanessa? Sagot niya. Anong meron kay Aldrich? Diretsong tanong sa kabilang linya. Natahimik naman si Clarice. Ha? Anong ibig mong sabihin? May DNA test siyang pinapaprocess. Personal at hindi official case. Ilang segundo pa ang lumipas at doon nagsimulang mag-connect ang lahat sa isip ni Clarice. Ang CCTV, ang babae, ang bata, ang paraan ng pagtitig ni Aldrich. Unti-unting ngumiti si Clarice. Hindi dahil natutuwa siya, kundi dahil mas naging malinaw ang sitwasyon. Process it, sabi niya na kalmado. Sigurado ka? Yes. Pinatay niya ang tawag at dahan-dahan siyang sumandal sa upuan. Let's see, Aldrich. Mahina niyang bulong. Hindi siya galit, mas delikado. Interesado siya. Habang tumatakbo naman ang proseso, hindi mapakali si Aldrich. Kahit nasa rounds siya, kahit may kausap na pasyente, kahit may hawak na chart, laging bumabalik ang isip niya sa iisang bagay, ang resulta. Isang salita na pwedeng magbago ng lahat. Sa kabilang banda, hindi naman alam ni Gina ang nangyayari. Pero ramdam niya ang pagbabago. Mas tahimik si Aldrich. Mas maingat. Mas malapit. Pero parang may tinatago. At iyon ang mas nakakabahala. Hapon na nang mangyaring hindi inaasahan. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw sa ward. Code Blue! Nagkagulo ang paligid at napatayo si Gina. Anak! Tumakbo siya papunta sa kama. Nandoon na si Aldrich. Mabilis, eksakto at professional. Pero sa loob niya ay nagkakagulo rin. Nag-collapse ang bata at biglang bumagsak ang vitals. Problema sa puso ay lumalala. Prepare emergency meds! Utos ni Aldrich. Sunod-sunod ang galaw. Compression, monitor, sigaw ng nurse at lahat ay mabilis. Lahat sabay-sabay. Pero para kay Gina ay parang bumagal ang mundo. Nakatayo siya sa gilid. Hindi makalapit. Hindi makatulong. Nakatingin lang sa anak niya na unti-unting nawawala. Hindi. Hindi. Bulong niya. Unti-unting bumigay ang tuhod niya. At bago pa siya tuluyang bumagsak, napayakap siya kay Aldrich. Mahigpit. Desperado. Please, iyak niya. Iligtas mo siya. Hindi na siya nakapagpigil. Hindi na niya inisip ang galit. Ang pride, ang nakaraan. Iligtas mo ang anak natin. Tumigil ang mundo ni Aldrich. Isang salita. Isang pag-amin. Hindi planado. Hindi handa, pero totoo. Hindi na niya kailangang magtanong pa. Hindi na niya kailangang hintayin ang resulta. Sa sandaling iyon, alam na niya. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi lang bilang doktor, kundi bilang ama. Hindi siya mawawala. Sabi niya na mas matigas na ngayon ang boses at mas determinado, mas personal. Hindi ko siya papabayaan. At sa unang pagkakataon, hindi lang niya iniligtas ang pasyente. Iniligtas niya ang sarili niyang dugo. Sa labas ng ward, tahimik na nakatayo si Clarice. Narinig niya ang sigawan. Narinig niya ang anak natin. At kahit hindi nakita ang buong eksena, sapat na iyon. Dahan-dahan siyang ngumiti. Hindi masaya, kundi desidido. Now it's clear. Mahina niyang sabi. Sa isip niya, nagsimula ng mabuo ang sunod na hakbang. Hindi na ito simpleng selos. Ito na
ay laban. May mga laban na hindi nakikita sa labas. Walang sigawan, walang sakita na harapan. Tahimik. Pero mas mapanganib. Sa loob ng DNA clinic, maingat na tinitingnan ni Dr. Vanessa ang resulta sa screen. Kompleto ang data. Malinis ang proseso. Walang error. At malinaw ang nakalagay, 99.9% match. Ilang segundo siyang nakatitig doon. Hindi siya nagulat. Parang inaasahan na niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. Sa kabilang linya, agad na sumagot si Clarice. Ano na? Tahimik sandali si Vanessa. Positive, sabi niya ng diretso. Siguradong kanya. Walang sagot sa kabilang linya, pero ramdam niya ang pagbabago ng hangin. Mas malamig at mas matalim. Send me the official copy. Utos si Clarice. Clarice, bahagyang nag-alangan si Vanessa. Pero hindi niya na ituloy. Send it. Ulit ni Clarice sa mas mababang boses. Pinatay ang tawag. Sa loob ng opisina ay tahimik na nakaupo si Clarice. Nakatitig sa wala. Paulit-ulit niyang iniisip ang narinig. Anak, hindi lamang hinala. Hindi lamang emosyon, kundi katotohanan. At ibig sabihin, hindi lang basta babae si Gina. May bahagi siya sa buhay ni Aldrich na hindi kayang palitan ng kahit na sino. Unti-unting humigpit ang hawak niya sa mesa. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Mas delikado. Naging kalmado siya. Kinuha niya ulit ang telepono. Tinawagan si Vanessa. May babaguhin tayo. Tahimik ang kabilang linya. Clarice, official record to. Gawin mong negative. Diretso, walang paligoy-ligoy. Hindi agad sumagot si Vanessa. Pero hindi pwede. Pwede. Putol ni Clarice. At alam mo kung bakit. Tahimik ulit. Hindi na kailangan ng paliwanag. Alam ni Vanessa kung gaanong kalakas ang impluwensya ng pamilya ni Clarice sa ospital. Kung sino ang may hawak ng pondo. Kung sino ang kayang magpawala ng trabaho o magbigay ng proteksyon. Ipapasa ko sa system. Mahina niyang sagot. Good, sabi ni Clarice. At doon pa lang nagsimula ang pagbabago ng katotohanan. Sa isang pindot, sa isang utos, nabura ang 99.9%. Pinalitan ng negative. Pero hindi pa doon natapos si Clarice. Para sa kanya, hindi sapat ang sirain ng ebidensya. Kailangan mawala ang dahilan. At ang dahilan? Ang bata. Kinagabihan ay tahimik ang ICU. Mahigpit ang bantay. Limitado ang pasok. Mas kontrolado ang galaw ng lahat. Pero may isang taong hindi nahihirapang makapasok. Isang nurse. Matagal na sa ospital at kilala ang sistema. Alam ang pasikot-sikot. At higit sa lahat, may utang. Sigurado ka? Mahina niyang tanong sa phone. Nakatago siya sa gilid ng hallway. Nakatalikod sa CCTV. Sa kabilang linya ay si Clarice. Simple lang. Sabi niyang kalmado. Gawin mong mukhang komplikasyon at walang maghihinala. Napatigal ang nurse. Pero bata po yun. Tahimik sandali, tapos, may pamilya ka rin, diba? Doon natapos ang pagdadalawang isip. Hindi na sumagot ang nurse. Hindi na rin kailangan. Alam na niya ang kapalit. At ang kapalit, hindi niya kayang tanggihan. Pumasok siya sa ICU, tahimik. Kontrolado ang galaw. Lumapit sa kama ng bata. Mahina ang tunog ng monitor. Stable pero hindi ligtas. Nakakabit ang oxygen tank. Maayos at malinis, pero madaling galawin. Kung alam mo lang kung paano. Dahan-dahan siyang lumapit. Tumingin sa paligid. Walang nakatingin. Walang nakakapansin. At saka niya hinawakan ng valve. Isang maliit na galaw lang. Sapat na. Hindi agad halata. Hindi agad babagsak.
Pero unti-unti, hihina. Hanggang sa wala na. Huminga siya ng malalim at saka umatras. Parang walang nangyari. Sa kabilang dulo naman ng hallway, naglalakad si Gina. Pagod ang hakbang, pero buo ang loob. Papunta siya sa ICU, bitbit ang pag-asa at takot. Hindi niya alam kung bakit pero may kakaiba siyang pakiramdam. Parang may mali. Parang may nangyayari na hindi niya nakikita. Habang papalapit siya, napansin niyang may boses sa kanto. Huminto siya. Hindi niya sinasadyang makinig, pero malinaw ang narinig niya. Opo, ma'am. Boses ng nurse. Pagbagsak ng oxygen level. Tumigil ang mundo niya. Tapos na ang problema niya sa batang yan. Parang may sumaksak sa kanya. Hindi siya agad nakagalaw. Hindi siya agad nakahinga. Dahan-dahan siyang sumilip. At nakita niya ang nurse, may hawak na phone. Hindi pa niya napapansin at nanigas si Gina. Hindi niya alam kung anong uunahin. Ang galit ba? Ang takot? O ang katotohanang unti-unting lumilinaw? May gustong tumapos sa anak niya. Sa loob mismo ng ospital. Sa loob ng lugar na dapat sana iligtas. Dahan-dahan siyang umatras. Tahimik. Hindi pwedeng mag-ingay. Hindi pwedeng magpakita. Pero sa loob niya, sumigaw ang lahat. Pagdating niya sa ICU door, hindi na siya nag-atubili. Binuksan niya agad at lumapit sa kama ng bata. Tumingin siya sa monitor at doon niya nakita. Unti-unting bumabagsak ang oxygen level. Hindi pa kritikal, pero papunta na doon. Hindi. Bulong niya na mabilis siyang kumilos. Hindi siya nurse. Hindi siya doktor pero siya'y isang ina. At sapat na yon. Sinilip niya ang oxygen tank at may mali. Hindi niya alam kung ano pero ramdam niya. At wala siyang oras para mag-isip pa. Tulong! Sigaw niya. May mali! Nagkagulo ang ICU. Pumasok ang mga nurse, kasama si Aldrich. Pagpasok niya ay agad niyang nakita ang sitwasyon. At agad niyang naramdaman na may hindi nga tama. Hindi ito normal complication. Check the oxygen. Utos niya. Sunod-sunod ang galaw. Inayos ang mabilis. Habang ginagawa iyon, nakatingin si Gina kay Aldrich. Punong-puno ng takot, pero may halo ng iba. Galit at babala. May gusto siyang sabihin pero hindi pa ngayon. Hindi pa pwede. Kasi sa sandaling yon, iisa lamang ang mahalaga. Mailigtas ang bata. Sa labas ng ICU ay tahimik na nakatayo si Clarice. Nakatitig sa glass window at pinagmamasdan ang kaguluhan. Walang emosyon, walang kaba. Parang nanonood lang. Pero sa loob niya kalkulado ang lahat. Let's see. Mahina niyang bulong. Hindi pa siya tapos at hindi pa ito ang dulo. Hindi nawala sa isip ni Gina ang narinig niya sa hallway. Paulit-ulit. Malinaw. Hindi aksidente. Hindi komplikasyon. May gustong tumapos sa anak niya at nasa loob sila ng ospital na yon. Sa loob ng ICU kahit bumalik sa bahagyang stable ang bata matapos ang mabilis na aksyon ni Aldrich at ng team, hindi pa rin mapakali si Gina. Nakaupo siya sa tabi ng kama. Hawak ang kamay ng anak niya. Mahina ang paghinga nito. Nakakabit pa rin sa mga tubo. Bawat tunog ng makina ay parang paalala na kahit na anong oras, pwede ulit bumagsak ang lahat. Pero mas malakas ang isang bagay sa kanya ngayon. Takot. Hindi sa sakit, kundi sa mga taong nakapaligid sa kanila. Napatingin siya sa pinto. Sa bawat yabag sa labas, napapahigpit ang hawak niya sa kamay ng bata. Hindi siya nagtitiwala. Hindi na siya sigurado kung sino ang kakampi. At doon niya napagtanto. Kung mananatili sila rito, hindi sila ligtas. Hindi na siya naghintay ng mas mahabang paliwanag. Hindi na siya naghintay ng pahintulot. Tumayo siya. Dahan-dahan, maingat. Tiningnan ng mga nakakabit sa anak niya. Oxygen tube, IV line, monitor leads. Alam niyang delikado. Alam niyang pwedeng lumala ang kondisyon. Pero, kung mananatili sila,
Baka hindi na to umabot pa ng bukas. Anak, mahina niyang bulong habang hinahaplos ang noo nito. Kailangan nating umalis. Wala namang sagot ang bata, pero parang nararamdaman niya. Dahan-dahang tinanggal ni Gina ang mga tubo, isa-isa. May tumunog na alarm. Mahina muna tapos mas lumakas. Nag-flash ang monitor. Patient disconnected. Hindi na siya nagdalawang isip. Binuhat ang anak niya na magaan. Masyadong magaan para sa isang batang dapat ay tumatakbo. Naglalaro at sumisigaw. Mahigpit niya itong niyakap at saka siya tumakbo. Hindi siya dumaan sa main hallway. Hindi siya dumaan sa mga nurse station. Diretso siya sa fire exit. Habang tumatakbo siya, sunod-sunod na tumunog ang alarm sa buong ospital. Red lights, buzzers, sigawan. Nagkagulo ang lahat. Anong nangyayari? May nag-disconnect ng patient. ICU breach. Pero wala siyang pakialam. Wala siyang naririnig kundi ang sariling tibok ng puso niya at ang mahinang paghinga ng anak niya sa balikat niya. Binuksan niya ang fire exit. Bumungad ang malamig na hangin at madilim na hagdan. Walang ilaw, walang bantay. Pero iyon ang tanging daan niya palabas. At kahit nanginginig ang tuhod niya, bumaba siya. Isang hakbang, isa pa at mabilis. Desperado. Hindi na siya lumingon. Sa kabilang banda naman, kasalukuyang nasa kabilang ward si Aldrich nang marinig niya ang alarm. Agad siyang napatigil. Iba ang tunog, hindi yon simpleng alert. Emergency. Tumakbo siya pabalik ng ICU at habang papalapit siya, mas lumalakas ang kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya ay may mali. Pagpasok niya sa loob, tumigil siya. Walang laman ng kama. Nakakalat ang mga tubo. May bahid ng dugo sa sahig. Maliit. Pero sapat para magpaikot ng bunso niya. Nasaan ang pasyente? Sigaw niya. Nagkatinginan ng mga nurse. Dok, umalis po. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito simpleng pagkakamali. Hindi ito aksidente. Ang CCTV. Security ngayon na. Utos niya. Tumakbo ang isa sa mga staff. Samantala si Aldrich naman ay nakatayo sa gitna ng kwarto. Nakatingin sa bakas ng dugo. Parang may kumakapit sa dibdib niya. Gina. Mahina niyang bulong. At doon nagsimula ang panic. Hindi na siya doktor sa sandaling yon. Isa siyang lalaking nawalan ng kontrol. Lock down the hospital. Walang lalabas. I-check lahat ng exit. Sigaw niya. Nagkagulo ang buong building. Tumunog ang lockdown system. Pero huli na. Sa CCTV nakita nila ang fire exit. At isang babaeng may buhat na bata. Pababa, papunta sa dilim. Sa labas ng ospital, malamig ang hangin at tahimik. Walang ideya ang mga tao sa loob kung gaano ng kalayo ang narating ni Gina. Paglabas niya sa likod ng exit, halos mawalan siya ng lakas. Pero hindi siya pwedeng huminto. Hindi pa. Hindi hanggat hindi siya sigurado na ligtas na ang anak niya. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa paligid. Madilim, pero malaya. Kahit saglit. Samantala sa loob naman ng sasakyan na nakaparada hindi kalayuan sa ospital, tahimik na nakaupo si Clarice. Nakatanggap siya ng tawag. Ma'am, wala na po sa ICU, tumakas. Hindi siya nagulat. Parang inaasahan na niya. Gaano nakatagal? Mga ilang minuto na rin po. Tumahimik siya sandali at nag-isip. Tapos ay ngumiti. Hindi siya masaya, kundi determinado. Okay, sabi niya na kalmado. Ibig sabihin, mas madali na. Hindi na kailangan ng ospital. Hindi na kailangan ng cover. Sa labas, mas maraming paraan. Tinawagan niya ang ibang numero. Makinig kayo, sabi niya ng diretsyo. Sa kabilang linya, may mga taong sanay sumunod. May papahanap ako, babae at bata. Tahimik at naghihintay naman ang kabilang linya. Hanapin niyo sila. Dagdag niya na mas malamig na ngayon ang boses.
At siguraduhin ninyo. Saglit siyang tumigil at pinili ang susunod na mga salita. Na hindi na sila makakabalik sa ospital na yan ng buhay. Walang tanong sa kabilang linya. Walang pagdadalawang isip. Copy, ma'am. Pinatay ang tawag. Sa kabilang panig naman ng lungsod, patuloy ang paglalakad ni Gina. Hindi niya alam kung saan pupunta. Hindi niya alam kung sino ang lalapitan. Ang alam lang niya, kailangan niyang ilayo ang anak niya sa kahit na anong kapalit. Mas mahigpit niyang niyakap ang bata. Hindi kita papabayaan, bulong niya, kahit hindi niya alam kung paano. Sa ospital nakatitig si Aldrich sa screen. Paulit-ulit niyang pinapanood ang CCTV. Ang bawat galaw ni Gina, ang bawat hakbang palabas, at ang sandaling nawala sila sa frame. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya maintindihan. Bakit siya tumakas? Anong kinatatakutan niya? At bakit pakiramdam niya hindi lamang ito simpleng panic? May mali at may hindi siya alam. Habang mas iniisip niya, mas lalong tumitindi ang pakiramdam na may mas malaking bagay na nangyayari sa likod niya. Hindi na alam ni Gina kung ilang kanto na ang nalagpasan niya. Hindi niya na rin mabilang kung ilang beses siyang muntik matumba sa pagtakbo. Sa pagod, sa kaba, mabigat na ang katawan niya. Nanginginig ang mga tuhod pero hindi niya pwedeng ihinto. Hindi habang humihinga pa ang anak niya. Hindi habang may humahabol. Sa dulo ng isang makipot na kalsada, may nakita siyang lumang simbahan. Tahimik, halos abandonado. Yupi na ang gate, kalawangin ang bakal, at ang ilaw sa loob ay mahina na lamang. Parang kandilang malapit nang mamatay. Pero para kay Gina sapat na yon. Isang lugar na pwedeng pagtaguan. Isang sandaling pahinga. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Umingit iyon. Malakas sa katahimikan. Pumasok siya. Malamig ang loob. Amoy alikabok at lumang kahoy. May ilang upuan na sira na. At ang altar ay simple na lamang. Wala nang dekorasyon. Lumapit siya sa unahan at doon siya lumuhod. Hindi para magdasal kundi dahil wala na siyang lakas tumayo. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Konti na lang anak, bulong niya. Mahina naman ang paghinga ng bata. Mas mahina kesa kanina. At iyon ang mas lalong nagpatakot sa kanya. Hindi niya narinig agad ang pagbukas ng pinto. Hindi niya naramdaman agad ang presensya. Hanggang sa may bumagsak na anino sa sahig. Isa, dalawa, tatlo at unti-unti siyang napalingon. At doon niya sila nakita, mga lalaking nakaitim. Tahimik at diretso ang tingin. At unti-unting pumalibot ito sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Gina. Hindi na siya nagtanong. Alam na niya. Dahan-dahan siyang tumayo kahit nanginginig. Mas sinigpitan niya pa ang hawak sa anak. Huwag niyo kaming lalapitan. Mahina niyang sabi. Walang sumagot. Patuloy lang ang paglapit nila. Hakbang, isa pa, walang emosyon. Trabaho lang. At doon niya tuluyang naramdaman. Hindi na ito basta pananakot. Hindi na ito basta paghabol. Ito na ay katapusan. Sa kabilang bahagi naman ng lungsod, halos mawala ng direksyon si Aldrich kakahanap. Pero hindi siya tumigil. Hindi siya pwedeng tumigil. Hanggang sa may isang matandang lalaki nagsabi, may nakita akong babae. May buhat-buhat na bata at pumasok sa lumang simbahan sa kanto. Hindi na siya nagtanong pa. Sumakay siya ng kotse, pinatakbo iyon ng mabilis. Hindi niya naisip ang traffic. Hindi niya naisip ang batas. Isa lang nasa isip niya. Ang maabutan sila. Sa loob naman ng simbahan umatras si Gina hanggang sa mapunta siya sa harap ng altar. Wala nang aatrasan. Wala nang matatakbuhan. Nasa gitna siya, napapalibutan. Huminga siya ng malalim. Kung ito na ang dulo, lalaban siya para sa anak niya. Isa sa mga lalaking humakbang palapit. Mabagal, sigurado. May hawak na baril.
At doon tuluyang nawala ang huling pag-asa sa mata ni Gina. Pero hindi ang tapang. Mas sinigpitan niya ang yakap sa anak niya. Kahit na anong mangyari, hindi niya ito bibitawan. Sa labas ng simbahan ay dumating naman si Aldrich. Halos hindi pa siya nakahinto ng maayos at agad siyang bumaba ng sasakyan. Narinig niya ang katahimikan. Hindi yun normal. Parang may naghihintay. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. At doon, isang putok ang umalingaw. Malakas at matinis. Tumagos sa hangin. Tumigil ang mundo niya. At sa loob, nangyari ang lahat sa isang iglap. Pumutok ang baril, diretso ang tutok sa bata. Pero bago pa tumama, gumalaw si Gina. Mabilis. Instinct ng isang ina. Inaharang niya ang katawan niya at sinalo ang bala. Tumama iyon sa balikat niya at dumugo agad, malakas. Napaatras siya at napangiwi sa sakit. Pero hindi niya binitawan ang anak niya. Hindi, kahit isang segundo. Napasingha pa mga lalaki. Hindi nila inaasahan pero hindi pa sila tapos. Sumabog ang pinto. "Gina!" Sigaw ni Aldrich. Pagpasok niya nakita niyang eksena. Ang mga armadong lalaki. Ang dugoang katawan ni Gina. At ang batang mahigpit nitong yakap. Parang may pumutok sa loob niya. Hindi galit, hindi takot. Kundi isang matinding determinasyon na hindi niya kayang pigilan. "Tumigil kayo!" Sigaw niya. Sandaling natigilan ng mga lalaki. Hindi nila inaasahan ang pagdating niya. Pero hindi rin sila umatras. Nagkatinginan sila at nagdesisyon. Isa pang putok ang pinakawalan, pero hindi na umabot. Sunod-sunod na sirena ang narinig sa labas. Malakas. Papalapit. May mga pulis, huminto ang mga lalaki. Hindi na nila kayang ituloy. "Umalis na tayo!" Utos ng isa. Mabilis silang kumilos. Tumakbo palabas sa likod. Iniwan ang gulo. Iniwan ang dugo. Iniwan ang halos patay na katahimikan. Pumasok ang mga pulis. May mga sumisigaw. May mga utos pero si Aldrich, wala siyang narinig. Diretso siyang lumapit kay Gina. Lumuhod sa harap nito. "Gina! Gina!" Mahina ang paghinga niya. Maputla at duguan. Pero gising. At ang hawak pa rin ay ang bata. Hindi niya ito binitawan kahit kailan. "Bakit mo ginawa yun?" Halos hindi naman makapaniwala ang tanong ni Aldrich. Mahina siyang ngumiti. "Anak ko yun." At doon ay lalo siyang nadurog. "Dalhin niyo siya sa ospital!" Sigaw ng isang pulis. Pero bago pa sila makalapit, hinigpitan ni Gina ang hawak sa bata. "Wag!" Mahina niyang sabit na patingin si Aldrich. "Gina, wag sa ospital ninyo." Dagdag niya ng pilit. May luha na sa mata niya. May takot. Pero hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak niya. "Ilayo mo siya sa ospital ninyo." Sabi niya na mas mariin kahit mahina. "Sa girlfriend mo." Tumigil si Aldrich. Hindi siya agad nakaintindi. Pero ang sumunod na sinabi ni Gina, wala nang duda. "Tatapusin nila kami." Tahimik, mabigat, malinaw. Sa unang pagkakataon nagtagpo ang lahat sa isip ni Aldrich. Ang sabotahe, ang pagtakbo, ang takot. At ang pangalan na matagal niyang hindi gustong pagdudahan, si Clarice. Mas sinigpitan ni Gina ang yakap sa bata. Kahit nangihina na siya, kahit dumudugo na siya, kahit unti-unti na siyang nawawalan ng lakas. "Promise mo sa akin," bulong niya. Nakatingin siya kay Aldrich, diretso. Totoo. Iligtas mo siya. Walang alinlangan. Tumango si Aldrich hindi bilang doktor, hindi bilang boyfriend, kundi bilang ama. "Hindi ko siya papabayaan." At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Hindi na naging opsyon ang magtago. Sa kabila ng takot, sa kabila ng banta, wala nang ibang lugar na kayang magligtas sa kanila, kundi
Ang ospital din na halos kumitil sa kanilang buhay. Pero ngayon ay iba na. Hindi na sila babalik bilang mga walang laban. Dinala si Gina sa emergency room, duguan at halos mawala ng malay. Sunod-sunod ang naging utos. Nagkagulo ang buong surgical team. Prepare the OR, vitals are unstable. Bullet lodged left shoulder, possible internal bleeding. Sa gitna ng ingay, iisa lang ang mukha na hindi natitinag. Si Doc Aldrich. Hindi siya umatras. Hindi siya nagbigay ng kaso sa iba. Sa akin ang operasyon. Diretso niyang sabi. Nagkatinginan ng mga staff. Hindi ito basta pasyente. Personal ito. Pero walang tumutol. Kasi sa mga mata ni Aldrich, walang duda. Alam niyang ililigtas niya si Gina kahit ano pa ang mangyari. Sa loob ng operating room, malamig ang hangin. Tahimik. Maliban sa tunog ng makina at ng mga instrumento. Nakahiga si Gina at walang malay. Nakabalot sa sterile sheets. Pero kahit anong takpan, hindi maitatago ang katotohanan. Siya ang babaeng minahal ni Aldrich at ang babaeng muntik nang mawala ng tuluyan. Huminga siya ng malalim. Scalpel, inabot naman ng nurse at doon nagsimula ang laban. Hindi lang laban para alisin ang bala, kundi laban para itama ang lahat ng mali. Habang nagaganap ang operasyon, sa labas naman ay tahimik na nakahiga ang bata sa isang hiwalay na silid. Nakakabit ulit sa oxygen. Mas maayos na ngayon at mas kontrolado, pero hindi pa rin ligtas. At sa tabi ng kama, nakatayo si Aldrich matapos ang operasyon. Pagod, pawisan, pero gising ang isip. Nakatitig siya sa bata, tahimik at matagal. Sa bawat anggulo ng mukha nito, mas lalo niyang nakikita ang sarili niya. Ang hugis ng ilong, ang linya ng labi. Hindi na kailangan ng papel para makita. Pero gusto pa rin niya ng katotohanan. Hindi dahil nagdududa siya, kundi dahil gusto niyang ipaglaban ito ng buo. Kinabukasan habang nasa recovery si Gina, may kumatok sa opisina ni Aldrich. Isang technician, kabado, halatang hindi mapakali. Doc, may kailangan po akong sabihin. Hindi agad nagsalita si Aldrich, tumingin lang. At doon pa lang, ramdam na ng technician na wala ng atrasan. Yung DNA test po, nanahimik ang paligid. Pinalitan po ang resulta. Unti-unting tumigas ang mukha ni Aldrich. Anong ibig mong sabihin? Lumunok ang technician. Positive po dapat ang result nun, Doc. 99.9%. Pero pinalitan po ng negative. Tahimik at mabigat. Sino nag-utos? Mababa ang boses ni Aldrich. Halos pabulong na sagot. Si Ma'am Clarice po. Parang may sumabog sa loob niya. Lahat ng duda, lahat ng hinala, lahat ng ayaw niyang paniwalaan, biglang naging malinaw. Inabot ng technician ng isang folder. Ito po, original copy. Kinuha iyon ni Aldrich, binuksan. At doon niya nakita ang katotohanang matagal niya nang naramdaman. Hindi na maikakaila, hindi na mababago. Anak niya. Hindi na siya naghintay, hindi na siya nag-isip pa. Diretso siyang pumunta sa opisina ni Clarice. Walang paalam, walang katok. Binuksan niya ang pinto. Malakas. Napatigal si Clarice. Nakatayo sa harap niya si Aldrich. Bitbit ang folder. At sa mga mata niya, wala nang alinlangan. Aldrich, kalmado niyang sabi. Pero hindi siya sinagot. Inalapag ni Aldrich ang folder sa mesa. Explain this. Isang salitang diretso. Tahimik naman si Clarice sandali tumingin sa papel. Tapos ay bumalik ang tingin kay Aldrich. At kung sasabihin kong ginawa ko nga? Sagot niya nang walang takot. Doon na tuluyang nawala ang natitirang respeto sa loob ni Aldrich. Pinapalitan mo ang medical record? Hindi lang record. Sagot niya na bahagyang ngumiti. Future mo. Napailing si Aldrich at hindi siya makapaniwala.
Tapos masala. Sandaling tumahimik si Clarice, pero hindi siya umatras. Ginagawa ko lang naman kung anong kailangan. Sabi niya na malamig. Para saan? Para sa atin. Tayo. Sagot niya agad. Para hindi ka mawala. Tahimik. Mabigat. Matagal ka nang nawalan. Sagot ni Aldrich. At doon, unang nabasag ang kumpiyansa ni Clarice. Bahagya, pero sapat. Hindi ka mawawala sa akin. Sabi niya ng mas madiin. Pero hindi yon pakiusap. Babala na. Huminga ng malalim si Aldrich at sa unang pagkakataon, wala na siyang duda. Wala na siyang dahilan para manatili. Tapos na tayo, Clarice. Diretso at walang galit pero buo. Nanigas naman si Clarice. Hindi mo pwedeng gawin yan sa akin. Ginawa mo na. Sagot niya. Tahimik ulit. Pero ibang klase ang katahimikan. Final. Tumalikod si Aldrich at hindi na siya naghintay ng sagot. Hindi na siya lumingon. Sa hallway, huminto siya sandali. Huminga ng malalim at mahaba. At doon niya naramdaman, hindi pa nga tapos ang laban. Mas nagsisimula pa lang. Sa recovery room, unti-unti ring nagising si Gina. Mahina at masakit ang katawan, pero buhay. Pagmulat niya, unang hinanap ng mata niya ay ang anak niya. At nakita niya si Aldrich. Nakatayo sa tabi ng kama ng bata, tahimik. Nagbabantay. At sa paraan ng pagtitig nito, alam na niya. Hindi na kailangan ng paliwanag. Hindi na kailangan ng tanong. Lumapit si Aldrich sa kanya. Mahina at maingat. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, walang galit sa pagitan nila. Gina, napatingin siya. Anak ko siya. Hindi tanong, hindi hinala, kundi pag-amin. Tahimik si Gina. Ilang segundo, tapos ay tumango siya ng may luha. Pero hindi na sa sakit, kundi pagbitaw. Matagal ko nang alam na darating ka sa puntong yan, sabi niya. At doon, unang beses ulit silang naging totoo sa isa't isa. May mga sugat na hindi agad naghihilo. Hindi dahil hindi kaya, kundi dahil kailangan muna nitong harapin. At sa wakas, handa na silang harapin ang lahat. Tahimik ang kwarto ni Gina. Maliwanag na ang umaga pero mahina pa rin ang galaw niya. Nakahiga siya at nakasandal. Nagpapagaling mula sa operasyon. May benda sa balikat, mabagal ang kilos pero malinaw sa mata niya na hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siya tumatakbo. Hindi na siya nagtatago. Nasa tabi ng kama niya ang bata, nakahiga pa rin. Mas maayos na ang kondisyon. Hindi pa ganap na malakas, pero may kulay na ulit ang pisngi. Paminsan-minsan ay sumusulyap ito sa pinto na para bang may hinihintay. At hindi nagtagal, bumukas iyon. Pumasok si Aldrich. Tahimik, walang suot na coat, walang yabang. Bitbit ang isang tray. Lumapit siya ng dahan-dahan na parang takot na baka masira ang katahimikan. Paglapit niya sa kama, doon nakita ni Gina kung ano ang laman ng tray. Hindi steak, hindi pagkain ng ospital kundi 2 cup noodles. Bagong luto, may singaw pa. Napatingin siya kay Aldrich. Hindi agad nagsalita ang lalaki. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng kama. Hindi bilang doktor, hindi bilang may kaya, kundi bilang taong may utang. Gina, mahina ang boses niya. May bigat, may takot, at sa unang pagkakataon, may luha. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Huminga siya ng malalim. Pinilit ayusin ang sarili, pero hindi niya kinaya. Tama ka, sabi niya na halos pabulong. Habang abala ko, habang iniisip ko na ginagawa ko to para sa future ko, napahinto siya. Hindi niya kayang ituloy. Hindi ko alam na kayo pala naghahati sa isang cup noodles para mabuhay. Tumulo ang luha niya. Hindi niya pinunasan. Hindi niya itinago. Hindi ko alam na iniwan ko kayo sa gitna ng wala.
Tahimik si Gina. Nakatingin lang. Hindi pa rin siya nagsasalita. Pero hindi na siya galit. Nakikinig na lang. At hindi lang noon. Dagdag pa ni Aldrich. Pati ngayon, naging bulag ako. Hindi ko nakita agad kung anong ginagawa sa inyo. Mas humigpit ang hawak niya sa tray. Patawarin mo ako. Diretso. Walang paligoy-ligoy. Hindi bilang doktor, kundi bilang lalaki. Bilang ama. Hindi na niya kinaya. Yumuko siya, napaiyak. Tahimik. Totoo. At doon unang gumaan ang hangin sa pagitan nila. Matagal bago nagsalita si Gina. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil pinipili niya ang tamang salita. Dahan-dahan siyang umabot sa gilid ng kama. Kinuha niya ang isang bagay mula sa bag niya. Ang lumang cup noodles sa ginawang baso. Gasgas na. Luma na, pero buo pa rin. Hinawakan niya iyon. Matagal. Tapos inangat niya at pinakita kay Aldrich. Alam mo ba kung bakit hindi ko to tinapon? Mahina ang boses niya, pero malinaw. Umiling si Aldrich. Para maalala ko. Nakaaya ko mabuhay kahit walang kahit na ano. Saglit siyang tumingin sa anak nila. Basta kasama ko siya. Tahimik ulit pero hindi na mabigat. Hindi kita hinintay, Aldrich. Pinili kong mabuhay kahit wala ka. Masakit, pero totoo. At kailangan niyang marinig iyon. Lumapit si Aldrich, dahan-dahan. Hindi niya kinuha ang baso agad. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Gina. Mainit, mahigpit. At sa kanya marahang kinuha ang lumang baso. Tinitigan. Parang hawak niya ang lahat ng pagkukulang niya. Tapos, ibinaba niya ito sa mesa. At pinalitan ng kamay niya. Hinawakan niya si Gina, buong buo. At sa unang pagkakataon matapos ang 6 na taon, wala nang pagitan. Sa gilid ng kama, nakatingin ang bata at tahimik lang. Pinagmamasdan ang nangyayari. Hindi niya maintindihan ang lahat pero nararamdaman niya, unti-unti siyang umupo. Hinawakan ng kamay ni Gina tapos ay tumingin kay Aldrich. Saglit na nag-isip at saka mahina pero malinaw. Papa, tumigil ang mundo. Napatingin si Aldrich. Hindi siya agad nakagalaw. Parang may bumukas sa loob niya na matagal nang sarado. Lumapit siya, mas malapit. Hinawakan ang ulo ng bata. Maingat at parang natatakot na baka mawala. Anak, mahina niya namang sagot. At doon tuluyang natunaw ang natitirang galit ni Gina. Hindi dahil nakalimutan niya, kundi dahil nakita niya ang katotohanan. Hindi na siya mag-isa. Hindi na sila mag-isa. Lumipas ang mga araw, unti-unting gumaling si Gina. Lumakas ang bata. At si Aldrich, hindi na umalis. Hindi na siya bumalik sa dating mundo niya. Sa halip, tinapos niya ang lahat ng dapat tapusin. Tahimik niyang hinarap ang desisyon. Iniwan ang posisyon. Iniwan ang kapangyarihan. Iniwan ang lahat ng bagay na hindi na mahalaga. At pinili ang pamilya. Hindi na rin nila piniling palalain pa ang laban. Hindi dahil nakalimutan nilang ginawa, kundi dahil pinili nilang matapos na. Para sa katahimikan, para sa bagong simula. Sa huling araw nila sa ospital, sabay-sabay silang lumabas. Hindi bilang doktor at pasyente, kundi bilang pamilya. Hawak ni Aldrich ang bata. Katabi si Gina. Walang kamera, walang ingay. Tahimik lang, pero buo. Lumipas pa ang panahon. Hindi marangya ang buhay nila. Hindi perpekto, pero totoo. Sa isang maliit na bahay may simpleng mesa. May 3 upuan. At sa ibabaw nito, 3 mangkok ng pagkain. Hindi na kailangang maghati. Hindi na kailangang magtipid sa bawat subo. Masaya silang kumakain. Nagtatawanan, simple, pero sapat. Sa isang sulok ng bahay may maliit na estante. At doon, nakatago sa loob ng isang malinaw na kahon. Ang lumang cup noodles na baso. Hindi nagamit,
hindi na kailangan. Pero hindi rin itatapon. Dahil iyon ang paalala na minsan, dumaan sila sa pinakamahirap na bahagi ng buhay nila at nalampasan nila ng magkasama. At doon na nga po nagtatapos ang kwento ni Gina ngayong araw. Ang cute ng ending, no? At least nagkaroon sila ng happy ending as a family. Muling nabuo ang kanilang family at the end of our story. Ang cute din na naging participation ng cup noodles, lumang cup noodles sa story natin. Parang iyon yung naging symbol or remembrance ng past nila at kung paano silang nagsimula. Ikaw ka, Ate Jane, meron ka bang isang bagay or item na nagre-remind sa'yo ng iyong pinagmulan or how everything started? Naka-experience ka rin ba ng paggamit ng cup noodles as baso? Kasi ako, oo, naka-experience ako niyan. Ikaw, comment mo naman sa baba kung nagustuhan mo ba ang story natin today. Give it a thumbs up. Kung may comments ka or any thoughts, any realizations sa story natin ngayon, please comment it down sa baba para mabasa ko. Maraming maraming salamat sa muling pagsama sa akin sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, mag-ingat ang lahat and God bless everyone. Bye!